Veritas 846 2023 Year-End Report. Isang mapagpalang araw mga kapanalig. Ako po inyong political advocate Reynalyn Letran Ibanez at narito ang Veritas 846 2023 Political Year-End Report. Sama-sama nating balikan, sariwain at pagdilayan ang mga usaping politikal na nagbigay sa atin ng mga palaisipan, alinlangan at pangamba ngayong taong 2023. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Katarungan, kaunlaran, kapayapaan at kapanatagan ng loob. Ito ang mga pangunahing inaasam na makamit ng mamamayang Pilipino para sa bayan, hindi lamang sa pagtatapos ng taong 2023 kundi lalo't higit sa pagsisimula ng bagong taong 2024. Mga kapanalig, ating suriin, ngayong taong 2023, umunlad nga ba tayo bilang tao sa kabila ng maraming mga pagsubok na kinaharap ng ating bansa na pinalala pa ng idinulot na malawakang krisis ng COVID-19 pandemic 3 taon na ang nakakalipas? Sa pagtatapos ng taon, naging epektibo nga ba ang mensahe at panawagan ng unity na pinanghawakan ng mamamayan para sa pamamahala ng bagong administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at nakinabang nga ba tayo sa mga ipinatupad na polisiya at programa ng pamahalaan? Nasasaad sa katisismo para sa mga Pilipinong Katoliko na sa kahirapan at kakulangan ng kaunlaran sa bayan, sa gitna ng iba't ibang mga hidwaan at sa pagkakahati-hati ng mamamayan ay makikita ang kamay ng pagkamakasalanan ng tao, lalong-lalo na sa mapagkamkam na galamay ng kasakiman para sa kapangyarihan at kapakinabangan. Ang politika ang isa sa pinakamataas na paraan ng pagmamalasakit sa kapwa. Ito ayon sa kanyang kabanalan Francisco ang dapat na tumimo sa puso at isip ng bawat lingkod bayan. Pamumuno sa bayan na may tunay na pagmamalasakit sa mga dukha at dalisay na kababaan ng loob kung saan tanging kapakanan at kabutihan ng mamamayan ang mas pinahahalagahan at hindi ang pansariling interes sa posisyon at katungkulan. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Nasasaad sa doktrinang panlipunan ng Simbahang Katolika o Dukat na para sa simbahan, ang panlipunang mensahe ng Ebanghelyo ay dapat tingnan hindi bilang isang teorya kundi isang basihan at motibasyon para sa aktibong pagkilos at paggawa. Sa ganitong aspekto, hindi lamang dapat na isulong ng mga Kristiyano ang karapatang pantao, sa halip ay kinakailangan ring gampanan ng tungkulin ng bawat isa na ipagtanggol at palakasin ang pangunahing mga karapatan ng lahat, habang ang simbahan mismo ay nangangako naman na pag-ukulan ng pansin ang pangkabuang pagpapatupad at pagbabantay ng mga karapatang pantao at kapakanan ng lahat ng mga Pilipino sa lahat ng pagkakataon. Veritas 846 2023 Year-End Report. Maunlad na ekonomiya, mababang bilang ng mahihirap at walang pamilyang nagugutom. Ilan lamang ito sa mga pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang kampanya para sa pagkapangulo na pinanghawakan at pinagkatiwalaan ng mahigit sa 31 milyong botante na pinakamarami sa kasaysayan. Mahigit isang taon mula nang siya ay nahihalal bilang Pangulo ng Bansa, kamusta na nga ba mga pangakong ito ni Pangulong Marcos? Matatandaang sa naging inaugural speech ni Pangulong Marcos noong ika-30 ng Hunyo ng taong 2022, bukod sa pasasalamat sa lahat ng mga bumoto at nagtiwala sa kanya, ay tiniyak din ito ang paglilingkod ng tapat para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino at ang tuwinang pagsasapuso at pagsasaisip sa tiwala at responsibilidad na kaakibat ng boto ng 31,629,783 na mga Pilipino. Ayon kay Marcos, hindi dapat na matakot o mangamba ang bawat isa sa pagkatuwinang magiging kaakibat ng kanyang mga gagawing desisyon sa pamamahala sa bansa, ang pangako ng paglilingkod ng tapat para sa bansang Pilipinas. You will not be disappointed, so do not be afraid. With every difficult decision that I must make, I will keep foremost in my heart and in my mind
the debt of gratitude I owe you for the honor and responsibility that you have conferred on me. Whatever is in a person to make changes for the better of others, I lay before you now in my commitment. I will try to spare you. You have your other responsibilities to carry. But I will not spare myself from shedding the last bead of sweat or giving the last ounce of courage and sacrifice. Kabilang sa mga inihayag ni Marcos na kanyang tututukan bilang Pangulo ng Bansa ay ang pagpapalago ng ekonomiya, pagbibigay solusyon sa problema ng sektor ng agrikultura at edukasyon at pagtutok sa kapakanan ng mga migrant workers, gayon din ang pagtatanggol at pagsusulong ng soberenya ng Pilipinas sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Dumating na ang bagong Pilipinas. Isa ito sa mga ibinahagi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Pangulong Marcos, isa sa pangunahing hamon na hinarap ng kanyang administrasyon ay ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at mga serbisyo sa merkado. Pangunahing itinurong dahilan ng Pangulo sa pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin ng mga smuggler at mga hoarders na nagmamanipula ng presyo lalo't higit ng mga produktong agrikultural. Ngunit nabigo ang Pangulong Marcos na ibaba ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng pangakong mabibili sa halagang 20 piso ang bawat kilo ng bigas. Pangako ni Pangulong Marcos ang pagpapanagot sa mga smuggler at hoarders sa bansa upang mawakasan ng ganitong kalakaran, pero hanggang sa kasalukuyan ay wala namang naparusahan na smuggler o hoarders ng mga produktong agrikultural. Isa sa mga dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang mga smuggler, mga hoarder at mga nagmamanipula ng presyo ng produktong agrikultural. Hinahabol at ihaabla natin sila. Sadyang hindi tama ang kanilang gawain at hindi rin ito tugma sa ating magandang layunin. Pandaraya ang kanilang ginagawa. Napapahamak hindi lamang ang mga magsasaka, kundi tayo rin mga mamimili. Kaya hindi natin papayagan ang ganitong kalakaran. Bilang na ang mga araw ng mga smuggler at hoarder na yan. Pagbabahagi ng Pangulo, kabilang sa tututukan ng kanyang administrasyon ang pagpapalawig pa ng mga public infrastructure, pagtiyak sa kasapatan ng pagkain at pagpapatatag sa mga sektor ng kalusugan, trabaho at social connections ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Marcos, ang infrastructure development ang magiging susi ng economic growth, kaya naman inihayag nito ang pagpapatuloy ng 8.3 trillion pesos na Build Better More program ng gobyerno. Every Filipino has unanimously risen to the challenge that we have made to them to be part of our nation's future. Handa silang maghandog ng tulong dahil mahal nila ang kanilang kapwa Pilipino at mahal na mahal nila ang Pilipinas. And thus, with this in my heart, I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Mga kapanalig, hindi kaila sa bawat isa ang pagpapahayag ng suporta ng Simbahang Katolika sa mabuting layunin ng pamahalaan. Sa lahat ng mga pangunahing programa at kampanya nito upang mapabuti at maisaayos ang sitwasyon at kalagayan ng bansa mula sa iba't ibang banta ng karahasan at kaguluhan, ngunit kinakailangan na hindi nito nalalabag ang anumang mga karapatan ng mga mamamayan. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Mga kapanalig, sa naging pagbisita sa Pilipinas ng kanyang kabanalan Francisco noong Enero ng taong 2015, kanyang binigyang pansin ang usapin ng social justice.
pangangalaga sa dignidad ng mga mamamayan at pagtulong sa lahat ng mga nangangailangan kung saan hinamon rin ng Santo Papa ang lahat ng sektor ng lipunan na talikdan at iwasan ang anumang uri ng korupsyon at katiwalian na umaangkin sa pondong nararapat para sa mga mamamayan. Sa ganitong aspekto, isa sa mga pangunahing usapin na pumukaw sa atensyon ng sambayanan ang kontrobersyal na usapin ng confidential fund ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Naging mainit ang usapin ng confidential funds matapos na kwestiyonin ng ilang mambabatas sa budget hearing sa Kongreso si Vice President Sara Duterte sa paggastos ang kanyang opisina ng 125 million pesos na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw at ang paglipat ng 221 million pesos na confidential funds mula sa Office of the President patungo sa Office of the Vice President. Sa ilalim naman ng 2024 National Expenditure Program, humiling ang Office of the President ng halos 5 bilyong pisong confidential at intelligence fund. Ang Office of the Vice President naman ay gusto ring humingi ng kalahating bilyong pisong confidential funds. Kapag confidential fund, hindi ito dadaan sa standard procedures ng Commission on Audit o COA na may mandatong suriin ang mga pinansyal na transaksyon ng pamahalaan. Ang COA ang naatasan na tiyakin na alinsunod ang paggastos sa pera ng bayan sa mga alituntunin at mga batas. Ayon sa Joint Memorandum Circular na inilabas ng Commission on Audit taong 2015, ang confidential expenses ay ang mga gastos sa surveillance activities ng civilian government agencies na naaayon sa mandato ng ahensya. Kabilang sa mga alituntunin sa confidential funds na maaari lamang itong gamitin para sa pagkuha ng impormasyon na kailangan para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga proyektong may kinalaman sa national security at peace and order, pagbili ng mga gamit na kinakailangan para sa confidential activities, mga gastos na may kinalaman sa safe houses, bayad sa mga informer, pagsiwalat o pagpigil sa mga iligal na gawain na may banta sa kaligtasan ng ahensya o mga nagtatrabaho dito, at iba pa, basta aprobado sa General Appropriations Act at iba pang special laws. Hiwalay pa ito sa Intelligence Fund na pondo para sa pagkalap ng intelligence information ng mga military personnel, uniformed at intelligence practitioners na may direktang epekto sa pambansang seguridad. Ngayong taon, 10.02 billion pesos ang kabuuang budget para sa Confidential at Intelligence Fund ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Para sa susunod na taon naman, tumaas ng bahagya ang halagang ito kung saan naabot sa 10.14 billion pesos ang hinihinging confidential fund ng pamahalaan. Kung susuriin, bagamat maliit lamang ang 10.14 billion pesos na pondo para sa Confidential at Intelligence Fund kung titingnan sa kabuuang panukalang 2024 national budget na 5.768 trillion pesos na pondo, lumabas sa isinagawang pagsusuri ng Ibon Foundation kaugnay ng NCR Family Living Wage as of August 2023 na ang 10 billion pesos ay maaari na makapagbigay sa 32,500 pamilya ng nakabubuhay na sahod sa loob ng isang taon sa halagang 307,500 pesos. Mapapakain na din ang halagang ito sa isang buwan ng mahigit sa 745,700 families o kaya naman ay makapagpapatayo na rin ng 5,000 classroom kung saan tinatayang 2 milyong piso ang halaga ng pagpapatayo ng isang silid-aralan. Bukod sa paglaki ng halaga ng mga hinihinging confidential funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ay dumarami din ng mga ahensyang humihingi nito. Mula sa 21 ahensya lamang noong taong 2016 ay nadagdagan pa ito kung saan 28 ahensya na ang humihingi ng confidential funds para sa susunod na taong 2024. Noong Setyembre, inaprubahan ng House of the Representatives ang proposed 2024 national budget. Nagdesisyon na din ng Kamara na i-realign o ilipat ang confidential funds mula sa ilang civilian agencies papunta sa mga ahensya na mayroong mandato na tutukan ang pagbabantay ng West Philippine Sea gaya ng Philippine Coast Guard. Sa pagtalakay naman ng Senado sa proposed 2024 national budget, ay binawi na ni Vice President Sara Duterte ang hiling niyang confidential funds na 500 million pesos para sa Office of the Vice President at 150 million pesos para sa Department of Education.
Tanging inaabangan na lamang ngayon kung ano ang kahihinatnan ng proposed 2024 national budget sa Bicameral Conference Committee. Ngunit ibinunyag ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III na umaabot sa 450 bilyong piso ang inilagay ng Bicameral Conference Committee sa mga unprogrammed appropriations. Tinawag ito ng senador na unconstitutional dahil sa sinasabi ng Article 6, Section 25 ng 1987 Constitution na hindi maaaring itaas ng Kongreso ang appropriations na inirekomenda ng Pangulo. Ang anomalya sa pagtaas ng National Expenditure Program 2024 ay kinwestiyon ni Pimentel sa Supreme Court at kapag idineklara itong unconstitutional ay ipatutupad ng Administrasyong Marcos ang 2023 reenactment budget. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Mga kapanalig, ang barangay ay tinatawag na basic political unit sa ating bansa. Ito ang pangunahing tagapagplano at tagapagpatupad ng mga programa ng pamahalaan, kabilang na ang paghahatid ng mga batayang serbisyo at mga proyektong dapat na pinapakinabangan ng mga mamamayan. Sa barangay din dapat naririnig ang boses ng mga tao, lalo na sa mga usaping direktang nakakaapekto sa pamayanan, kabilang na ang pagsasaayos ng mga alitan at hindi pagkakasundo ng mga residente. Sa madaling salita, sa barangay nagsisimula ang demokrasya na umiiral sa bansa. Ika-30 ng Oktubre, matapos na makailang ulit na mga suspinde, ay tuluyan na rin naisakatuparan sa bansa ang barangay at sangguniang kabataan elections. Bilang konkretong hakbang sa pagtiyak ng pagkakaroon ng malinis at matapat na halalang pambarangay, ay ipinasa ng Commission on Elections o COMELEC ang Resolution number 10946 kung saan itinatag at binigyang kapangyarihan ng COMELEC ang Committee on Kontrabigay para pigilan ang pagbili at pagbenta ng boto sa pamamagitan ng paglalatag at pagpapatupad ng isang maaasahan at epektibong sistema ng pag-uulat, pag-iimbestiga at pag-uusig sa pagbili at pagbenta ng boto bilang election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Kaugnay nga nito, personal na aktibong nakibahagi ang mga opisyal ng Simbahang Katolika sa pagboto ng mga karapat-dapat na opisyal ng barangay at hinikayat ang bawat mamamayan na pumili ng mga opisyal na mangungunan sa pagsusulong ng mga serbisyo at programa para sa mga mamamayan. Hello po mga kababayan, ito po si Bishop Juni Maralit ng Diocese ng Buwak sa Marinduque at ng Episcopal Commission on Social Communications ng CBCP. Narito po ako, nag-aanyay sa inyong lahat na bumoto. Opo, tapos na po ako. Isa ako sa mga unang bumoto sa aming presinto at ito po ay isang gampanin nating mga Pilipino at mga Katoliko. Sana po, pag bumoto tayo, kahilingan ng simbahan, unay manalangin. Humiling sa Diyos na ang karunungan. Ikalwa, pumili ng tama. Lalo't higit, ang pipiliin natin sana ay yung makabubuti sa bayan. So ano po ba ang hinihintay ninyo? Tayo na po, bumoto. Veritas 846 2023 Year-End Report. Batay sa monitoring ng COMELEC, pangkabuang naging maayos at mapayapa ang nakalipas na halalang pambarangay kung saan walang naitalang failure of election mula sa 42,001 barangay sa buong bansa. Sa nakalipas na halalang pambarangay, naihalalang 42,000 kapitan ng barangay at sangguniang kabataan, habang aabot naman sa mahigit 500,000 ang naihalal ng mga kagawad na katuwang ng mga kapitan ng barangay at sangguniang kabataan sa buong bansa. Ngunit mga kapanalig, hindi natatapos sa pagboto ang pakikilahok sa barangay. Kapanalig, ang pondo ng barangay ay mula rin sa taong bayan, mula sa buwis na ipinataw sa mga produkto at serbisyo sa merkado, kaya naman dapat ding maramdaman ng mga tao ang tunay na serbisyong nagmumula sa kaban ng bayan. May mga paraan upang malaman at bantayan kung paano ginagampanan ng mga nasa pamahalaang barangay ang kanilang sinumpaang tungkulin sa pamayanan. Isa na rito ang pakikibahagi sa barangay assembly at ito rin ang pagkakataon para makapagmungkahi ng mga residente ng mga kapakipakinabang na mga programa at mga proyekto. Ang barangay assembly ay dinaraos 2 beses sa isang taon, isang araw sa buwan ng Marso at isang araw sa buwan ng Oktubre.
Ayon sa ensiklikal ng dating Santo Papang si Pope Emeritus Benedict XVI na Deus Caritas Est, ang common good ay ang the good for all of us, kung saan sa pamamagitan ng pagtiyak sa kalidad ng mga batayan serbisyo ng barangay ay sama-sama ding naiaangat ang buhay at estado ng isa't isa sa pamayanan. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Mga kapanalig, 6 na taon, 8 buwan at 21 araw. Ganito katagal na nakulong si dating Justice Secretary at Senator Leila de Lima. Ganito kahaba ang panahon na ninakaw sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay nang walang basehang pag-uugnay sa kanya sa kalakalan ng iligal na droga sa bansa, partikular na sa New Bilibid Prison. Noong 13 ng Nobyembre, tuluyan ng nakalaya si De Lima matapos sa payagan ng Muntinlupa Regional Trial Court ang paglalagak ng piyansa na nagkakahalaga ng 300,000 piso kasama ang iba pang mga akusado na sina former Bureau of Corrections Chief Franklin Bucayo, dating driver bodyguard Ronnie Dayan, Police Asset Jose Adrian Dera at Security Agent Nel Sanchez. February 2017 ang sampahan ng kaso at arestuin si De Lima kaugnay sa kasong may kinalaman sa pagbebenta ng iligal na droga kabilang na sa mga bilanggo sa New Bilibid Prison upang pondohan ang kanyang kandidatura bilang senador noong taong 2016. Ayon kay Muntinlupa City Regional Trial Court Judge Hinergito, bigo ang prosekusyong ipakita sa mga testimonya na may maituturing na konspirasy o pagsasabuatan ng mga akusadong magbenta ng ipinagbabawal na gamot sa NBP. Sa kasalukuyan, isa na lamang sa 3 kaso ang kinaharap ni De Lima matapos na mapawalang sala ang hukuman sa ilan pang mga naunang kasong kinasangkutan dahil na din sa pagbawi ng mga testimonya ng mga testigo na una nang nagdiin sa dating mambabatas. Veritas 846 2023 Year-End Report. Kilalang kritiko si De Lima ng marahas sa kampanya kontra iligal na droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan bago pa siya maging senador ay iniimbestiga nito bilang Commissioner ng Commission on Human Rights o CHR ang mga kaso ng extrajudicial killing sa Davao City habang alkalde doon ang dating presidente. Tinutukan din ni De Lima bilang chairperson ng Senate Committee on Justice and Human Rights sa mga kaso ng pagpatay sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte dahilan upang isiwalat sa mga pagdinig sa komite ang libu-libong kaso ng pagpatay at ang kaugnayan dito ng dating Pangulong Duterte. Sa naging paglaya ng dating mambabatas, naniniwala si Reverend Father Flavie Villanueva, SVD, na mahalaga ring ipanalangin ang seguridad at kaligtasan ni dating Senador Leila de Lima. Ayon sa pari na siyang founder ng Arnold Johnson Kalinga Foundation na may programang paghilom para sa mga biktima ng war on drugs na nakalipas na Administrasyong Duterte, mas higit na lantad sa karahasan at kapahamakan si De Lima matapos na makalaya, kaya naman mahalagang ipanalangin ang kanyang kaligtasan at seguridad. Yung panalangin, isa lang, yung kanyang safety and security, yung kanyang seguridad at kaligtasan. No? Dahil sabi ko nga, nagpakulong sa kanya, walang alam naman natin, walang iba kundi si Duterte, ay nagpapatay ng walang dahilan. Ngayon, na alam niya na lumaya ang isang taong kinakatakutan niya, ay naiisip ko at hindi malayong isipin na mas magkakaroon siya ng dahilan na magpapatay. Di ba? Dahil wala siyang, nung nagpapatay siya ng libo-libong tao ng gera kontra sa droga, there was really no threat. There was the war on drugs was just an excuse to inflict fear, and that was the only flimsy reason, yet thousands were killed. Unang nagpahayag ng suporta at pagbati ang ilang mga opisyal ng simbahang Katolika sa paglaya ni De Lima na naniniwalang hindi kailanman maitatago o maikukulong ang katotohanan at katarungan na dapat na manaig sa lipunan. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Ikatlo ng Disyembre,
Ikinagimbal ng marami ang naganap na pagpapasabog sa gymnasium ng Mindanao State University sa Marawi na naganap sa kasagsagan ng pagdiriwang ng banal na misa para sa unang linggo ng Adbyento. Sa ulat ng Philippine National Police, pasado alas 7 ng umaga nang mangyari ang pagsabog sa pagsisimula ng misa kung saan 4 na katao ang nasawi habang mahigit sa 40 naman ang nasugatan. Mariing kinundina ng prelatura ng Marawi ang naganap na pagsabog at pinangunahan ng pananalangin sa Panginoon upang ipagkatiwala ang mga nangyayari sa lipunan at panghibabawi ng kapayapaan at pagkakasundo lalo na sa papalapit na Pasko ng pagsilang ni Jesus. Umapila rin ang panalangin ng prelatura na pinamumunuan ni Bishop Edwin de la Peña para sa katatagan at kahinahunan lalo na ng mga pamilya ng mga nasawing biktima. Pinasasalamatan naman ni Bishop de la Peña Santo Papa Francisco na agad na nagpaabot ng pakikiisa at pananalangin sa komunidad ng Marawi, gayon din sa buong Mindanao na patuloy na makamtan ang kapayapaan sa rehiyon. Patuloy ang investigasyon ng Armed Forces of the Philippines at PNP sa insidente lalo't nangyari ang pag-atake 2 linggo nang mapaslang ng militaran 11 individual na hinihinalang kasapi ng teroristang grupong Dawla Islamiyya sa Maguindanao del Sur. Mariinding kinundina ng Humanitarian, Development at Social Arm ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP ang karahasang nangyari sa Mindanao State University kung saan binigyan din ni kinapawan Bishop Jose Colin Bagaforo, Pangulo ng Caritas Philippines na walang puwang sa pamayanan ng anumang uri ng karahasan. Ayon sa obispo, mahalaga ang masusing investigasyon at maigting na pagbabantay ng mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mamamayan lalo na ngayong Christmas season. Ikinadismaya din ni Bishop Bagaforo ang naganap na insidente lalo't nagsusumikap ang mga religious leaders ng Mindanao na isulong ang pagbubuklod sa lugar upang makamit ang kapayapaan sa rehiyon. Veritas 846 2023 Year-End Report. Ikinalungkot din ng Archdiocese of Manila ang naganap na karahasan sa Marawi City kung saan inihayag ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula na lubhang nakababahala ang insidente lalo't katatapos lamang ng Red Wednesday campaign ng simbahan na ginugunita upang alalahanin at ipanalangin ang mga inuusig na Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. Tiniyak ng Arsobispo ang pakikiisa at pananalangin para sa kahinahunan at katatagan ng mga biktima ng pambobomba, lalo na sa mga pamilya ng mga nasawi sa insidente. Umaasa naman si Cardinal Advincula na magkaroon ng pagpapanibago sa puso ang mga nasa likod ng karahasan. Veritas 846 2023 Year-End Report. Matatandaan sa naging mensahe ni CBCP Secretary General Monsignor Bernardo Pantin sa pagunita ng Red Wednesday ngayong taon na may temang Embracing Persecuted, Oppressed and Christian in Need ay umaasam pa rin na maipaabot sa lahat ang pakikisa ng simbahang Katolika sa lahat ng mga biktima ng pag-uusig sa iba't ibang panig ng daigdig lalo't higit sa ating bansa. Kami dito sa Pilipinas nagpapaabot ng aming mga yung aming mga panalangin at ang aming tulong na magagawa namin para sa lalo na sa mga naghihirapan na mga Kristiyano sa buong mundo, kasi ito yung ginugunita nga with the help of the aid to the church in need. Ito kayo yung yearly na celebration of Red Wednesday, kasi naman talaga ang dami-dami. So pagtulungan natin lahat natin through our prayers and through the help that we can give.
Una na rin binigyan diin ni CBCP President Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na bilang kasapi ng iisang simbahan at magkakapatid sa Panginoon ay naaangkop lamang na magkaisa ang lahat ng mga Kristiyano upang ipanalangin, alalahanin at bigyan pugay ang bawat isa, lalo tigit ang mga dumaranas ng pagdurusa dulot ng pag-uusig dahil sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Dear brothers and sisters in Christ, once again, I just want to remind you that we are observing our annual Red Wednesday this year, 2023, on November 29, with the theme, Embracing Persecuted and Oppressed Christians in Need. This is our annual remembrance of the suffering church and persecuted Christians worldwide. This year's theme is drawn from the pastoral direction of the Universal Church through the Synod on Synodality. ACN believes that the local church journeys with the persecuted and oppressed Christians in need and embraces their experiences. Matatandang Enero ng taong 2020 nang aprubahan ng CBCP ang institutionalization ng Red Wednesday campaign ng Aid to the Church in Need, kung saan bahagi ng taunang selebrasyon ng simbahan ng Pilipinas ang pananalangin, pag-alala at pagbibigay pugay sa mga inuusig na Kristiyano sa buong daigdig. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Mga kapanalig, kumpara sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila mas malapit sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Estados Unidos kaysa sa China. Isa sa maituturing na patunay nito ang ginawang pagpapalawig ng kasalukuyang administrasyon sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sa pamamagitan ng pagdadagdag ng mga pasilidad na maaaring ipagamit sa puwersa ng Amerika. Ang EDCA ay ang kasunduan na pinirmahan noong taong 2014 sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at Estados Unidos na layong palakasin ang relasyon ng dalawang bansa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng base dito sa Pilipinas ng mga military troops at operations ng Estados Unidos na naglalayong tugunan ng mga banta ng seguridad sa bahaging ito ng Asya. Mula noon, may 5 EDCA sites ang pinapagamit ng pamahalaan ng Pilipinas sa Amerika. Ito ay matatagpuan sa Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cagayan de Oro at Cebu. Ngunit matapos na maaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapalawig sa kasunduan, ay nadagdagan pa ng 4 na lokasyon ng mga ito. Sa Naval Base Camilo Ocias at Lalo Airport sa Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Isabela at Balabac Island sa Palawan. Ayon kay Pangulong Marcos, napili ang mga lugar na ito upang higit na paigtingin ang depensa sa silangang bahagi ng ating bansa, gayon din ang tinatawag na Continental Shelf ng Pilipinas, kung saan naniniwala din ang pamahalaan na makatutulong ang karagdagang mga EDCA sites sa paghahatid ng tulong sa panahon ng mga kalamidad. 7 taon makalipas ang makasaysayang panalo ng Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands, ay naniniwala ang mamamayang Pilipino na dapat na patuloy na manindigan ng Pilipinas sa teritoryo at karagatang sakop nito. Sa survey ng Social Weather Station o SWS taong 2020, 7 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwala na dapat ipaglaban ng ating pamahalaan ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Samantala, 4 sa bawat Pilipino naman ang naniniwala na nararapat na makipag-alyansa ang Pilipinas sa iba pang mga bansa sa rehiyon upang maipagtanggol ang ating karagatan at teritoryo. Veritas 846 2023 Year-End Report. Ang West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng mga Pilipino. Ito ang binigyan diin ni Taytay Palawan Bishop Roderick Pabilio matapos na kansilahin ng Atin Ito Movement ang pagunita ng Christmas convoy sa mga isla ng West Philippine Sea kasama ang mga volunteers ng iba't ibang civilian groups upang mamahagi ng mga regalong pamasko sa mga uniform personnel at mangingisda sa Lawak Island at Ayungin Shoal. Pagbabahagi ng obispo. Kahanga-hanga ang mga sibilyang nakibahagi sa civilian convoy na matapang at aktibong nagpahayag ng paninindigan para sa soberenya ng bansa laban sa tahasang pangaharas ng Chinese Coast Guard sa Christmas convoy na dahilan upang kansilahin ang paglalayag ng supply mission sa West Philippine Sea.
Ika-10 ng Disyembre nang napagdesisyonan ni ate nito Mothership Kapitan Felix Oka na bumalik na lamang sa Palawan matapos na subukan lapitan ng 3 Chinese Coast Guard habang nasa Kayumanggi Banks na 240 kilometro na lamang ang layo sa Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nakarating pa rin ang supply motorboat Chowi na ikatlong barko ng Christmas convoy sa Lawak Island kung saan naibigay sa mga sundalo sa lugar ang unang bahagi ng mga pamasko. Nagpapasalamat naman si Bishop Abilio sa atin nito movement organizers at conveners sa pagkilala sa pakikibahagi ng Simbahang Katolika sa Christmas convoy na kauna-unahang civilian mission na tinangkang magtungo sa mga isla ng West Philippine Sea. Kabilang sa nakibahagi sa Christmas convoy si Reverend Father Raymond Camacho na nagsilbing kinatawa ng Apostolic Vicariate ng Taytay, Palawan at Reverend Father Robert Reyes ng Diocese ng Cubao na magdaraos sana ng banal na misa sa Lawak Island. Isa pong karangalan na at least yung deklarasyon ng Taytay ay nagkaroon ng bahagi sa convoy na ito sa pag-encourage sa mga tao, sa pagbigay ng ating statement, at ganoon din sa pagpapadala ng pari natin na maging kasama ron at magmisa para sa kanila. Ito po ay dapat tungkulin din natin, pagmamahal sa bayan ay bahagi din ng ating mensahe ng pag-ibig. Kaya nagpapasalamat tayo sa pagkakataon na maging bahagi tayo ng ganitong initiative at patuloy tayo ng initiative na ito. Ang pinag-aagawan teritoryo ay saklaw ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas batay na rin sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Hulyo ng taong 2015 na nagpalabas ng Oratio Imperata ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP na nananawagan sa mga mananampalataya na mag-alay ng panalangin para sa mapayapang paglutas ng territorial disputes sa West Philippine Sea. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Mga kapanalig, binibigyan diin ang turo ng simbahan na tungkulin ng bawat Kristiyano na manindigan at tuligsain ang kasalanan, lalo na ang kasalanan ng kawalang katarungan at karahasang nagaganap sa lipunan. Bilang mga tagasunod ni Jesus, hinihimok ng simbahan ng bawat isa na itaguyod ang dignidad ng mga inaapi sa lipunan at ipagtanggol ang kanilang mga karapatan. Sa ganitong konteksto, tiniyak ng Arnold Johnson Kalinga Foundation ang patuloy na pagpapaigting ng mga programa bilang suporta sa mga pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings dulot ng marahas na implementasyon ng war on drugs sa nakalipas na administrasyong Duterte. Bilang higit na pagpapaigting sa misyon ng program paghilom para sa mga naulila ng mga biktima ng EJK, ay nakatakda ang pagtatayo ng kauna-unahang EJK Memorial Site na tinaguriang dambana ng paghilom, himlayan ng mga biktima ng EJK sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Ayon kay Arnold Johnson Kalinga Foundation founder at President Father Flavio Villanueva SVD, layunin ng kauna-unahang EJK Memorial Site na tinaguriang dambana ng paghilom na mabigyan ng dignidad at pagpapahalaga ang lahat ng mga biktima ng EJK sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang naangkop na himlayan at huling hantungan. Para sa akin, ang kahalagahan nitong memorial site, isang himlayan na may dangal, ay isang pagpapakita na ang tao ay may dangal. May tao. Ang tao ay dapat pagpahalagahan, buhay o patay. Ito yung nakalimutan ng mga tao nung 6 na taon na patayan ni Rodrigo Duterte na walang habas, na pinatay, pinaslang, nang walang kalaban-laban ang mga maralita. Nagpahayag naman ng suporta si former Justice Secretary at Senator Leila de Lima sa inisyatibo ng pagtatayo ng dambana ng paghilom at sa patuloy na pag-agapay sa mga naulilang kapamilya ng mga biktima ng EJK, lalo na sa paggamit ng katarungan para sa lahat ng mga nasawi dulot na nakalipas na administrasyong Duterte. Partikular na tinukoy ni de Lima ang pagsusulong ng investigasyon ng International Criminal Court sa kaso ng pang-aabuso at paglabag sa karapatang pantao sa bansa. With this dambana ng paghilom, with our solidarity and with God's grace,
we can start and enhance the healing of the families of the EJK victims. This is such a momentous occasion. But it is clear, without justice, there can be no genuine and complete healing. That is why we will continue to fight for justice and push for the International Criminal Court's continued investigation into the murderous war on drugs by Rodrigo Duterte. Umaasa naman si former Vice President Leni Robredo na patuloy na magsilbing simbolo at paalala ang itatayong dambana ng paghilom para sa pagkakaisa ng lahat sa paghahanap ng katarungan at pagkakaroon ng tuluyang paghilom ng mga naulilang biktima ng EJK mula sa naranasan at nasaksihang karahasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Sana po hindi kayo mawala ng pag-asa. Sana hindi kayo mawala ng pag-asa. Siguro totoo na mabagal yung daloy ng hustisya. Pero alam natin lahat na bilog ang mundo. Makakamtan din natin. Makakamtan din natin yung hustisya para sa mga namatay. Ang dambana pong ito ay hindi lang pagbibigay dignidad sa mga nawala. Pero isang simbolo siya na kaisa niyo kami. Isang simbolo siya na hindi na kailanman natin ipapaya. Yung ganitong klaseng kultura ng patayan. Isinagawa ang groundbreaking ceremony ng kauna-unahang EJK Memorial Site na tinaguriang dambana ng paghilom himlayan ng mga biktima ng EJK sa La Loma Cemetery sa Caloocan na dinaluhan ng mga pamilyang naulila ng mga biktima ng extrajudicial killings at ilang mga pilimpanauhin kabilang na si CBCP President Caloocan Bishop Pablo Virgilio David at SBD Philippine Central Province Provincial Superior Father Jerome Marquez SBD. Veritas 846 2023 Year-End Report. Ayon kay Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, mahalaga ang sinisimbolo na nakatakdang itayo na dambana ng paghilom para sa mga biktima ng marahas na implementasyon ng war on drugs sa nakalipas na administrasyong Duterte. Paliwanag ni Bishop David na siya rin Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang itatayong kauna-unahang EJK Memorial Site na tinaguriang dambana ng paghilom himlay ng mga biktima ng EJK ay isang konkretong pag-alala na hindi na dapat na hayaang muling maulit pa ang naganap na karahasan sa lipunan. Gitang obispo, walang sino man ang may karapatan na kumitil ng buhay ng kapwa nilalang sapagkat sagrado ang kaloob na buhay ng Panginoon sa sangkatauhan. Ito ay isang pananda, isang paalaala kasi mabilis tayong makalimot para hindi na maulit ang ganoon. No? Lalo na kasi celebrate lang natin ang Universal Declaration of Human Rights at nabanggit ko na ang pinaka-basic na human right ng tao ay buhay. No? Na walang karapatan ng sinuman na kitlan ng buhay ang sinuman, no? Dahil sagrado ang buhay. At malagim yung mga pangyayari noon, dapat tandaan natin yun para hindi na talaga maulit pang muli. Kaya ang tinawag dito ay dambana ng paghilom. Binigyan din rin ni Bishop David na hindi kailanman mababago ang paninindigan ng simbahan kaugnay sa pagsusulong ng karapatang pantao at kasagraduhan ng buhay, kaya naman hindi dapat na mag-atubili ang sinuman na lumapit at humingi ng tulong sa simbahan. Kaugnay nito ay binahagi din ng obispo ang pagbubuo ng support group ng Diocese ng Caloocan para sa mga naulilang asawa at mga anak ng mga biktima ng EJK. Ito ay isang assurance na binibigay ng Simbahang Katolika na kasama nyo ang simbahan. At huwag kayong mag-atubili na lumapit sa simbahan dahil kayo ay bahagi ng pamilya. At ito ang paraan para ipahayag namin ang aming taus-pusong pakikiramay. At sa Diocese of Caloocan ay minabuti namin magkaroon ng support group ang mga katulad ninyo, lalo na yung mga widows and orphans. Ang pagtatayo ng kauna-unahang EJK Memorial Site ay inisyatibo ng SBD Philippine Central Province Justice, Peace and Integrity of Creation na nangangasiwa sa Arnold Johnson Kalinga Foundation sa pakikipagtulungan ng Ideals at ng Dioceses ng Caloocan.
Sa kasalukuyan, may mahigit nasa 300 ang bilang ng mga pamilyang kinakalinga ng program paghilom ng Arnold Johnson Kalinga Foundation na nangangasiwa sa pagtatayo ng dambana ng paghilom. Nawa ay tuluyan na ring mahikayat si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na makipagtulungan ng kanyang administrasyon sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa marahas na implementasyon ng War on Drugs si dating Pangulong Duterte kung saan sa opisyal na tala ng gobyerno, hindi bababa sa 6,000 ang napatay o pinatay sa mga operasyong isinagawa ng kapulisan, habang kung isasama naman ang mga tinatawag na vigilante-style killings ng mga human rights group sa bansa, ay aabot sa 27,000 hanggang 30,000 ang mga buhay na nawala nang dahil sa madugong kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot. Veritas 846 2023 Year-End Report. Sa politika. Unity. Ito nga mga katagang pinanghahawakan ng mamamayan para sa pamamahala ng bagong administrasyon sa ating bansa. Ngunit sa unang taon ng panunungkulan ng mga bagong opisyal ng pamahalaan, tunay na nga bang may umiiral na unity o pagkakaisa na siyang sinasabing susi sa pagkakaroon ng pagbabago at pag-unlad ng buhay sa ating lipunan, o mas nananaigang pagkakahati-hati at hindi pagkakasundo ng mga opisyal na dapat ay nagkakaisa sa matapat na pamamahala sa ating bansa? Magkakaiba ang sinasabi ng mga datos ukol sa naging performance o pagganap ni Pangulong Marcos sa kanyang unang taon sa tungkulin bilang Pangulo ng bansa. Ngunit sa huli, ang mamamayang Pilipino pa rin ang makapagsasabi kung natutupad nga ba ng Pangulo ang kanyang mga binitawang pangako sa bayang Pilipino. Veritas 846 2023 Year-End Report. Mga kapanalig, mahalagang maging mapanuri at patuloy nating tutukan ang mga susunod na hakbang ng gobyerno at mga usaping panlipunan na dapat natutukan ng ating pamahalaan. Sa muling pagtatapos ng taon, nawa ang bawat isa sa atin na hindi magsawa na hangarin ang pagbabago mula sa sarili hanggang sa maibahagi ito para sa ikabubuti ng komunidad, pamahalaan, buong bansa hanggang sa buong daigdig. Mga kapanalig, sa pagsisimula ng taong 2024, sama-sama nating harapin at patuloy na panghawakan ang pag-asang hatid ng bagong taon para sa bawat isa sa ating lipunan. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako inyong political advocate Reynalyn Letran Ibanez. Isang maligayang Pasko at manigong bagong taon kapanalig, sumainyo ang katotohanan. Veritas 846 2023 Year-End Report.